nagsisimula na sa besperas ng Pasko. Headline. Mga grade 5 learner na may mataas na proficiency level sa math at pagbasa dumarami na ayon sa CPLM result. Headline. OFW remittances ng Oktubre pinakamataas sa loob ng 3 buwan ayon sa BSP. Headline. Pilipinas tatapusin ang taon na may mahinang ekonomiya ayon sa isang pag-aaral. Headline. OVP budget na inaprobahan sa BICAM para sa 2026 nasa 889 million pesos. Sa Headline. international news, mga bansang may travel restriction mula sa Estados Unidos, mas lumawak pa. Sa Headline. sports news, medal haul ng Pilipinas sa SEA Games 2025, halos 200 na. At sa Headline. showbiz news, Chen ng EXO babalik sa Pilipinas para sa Manila leg ng kanyang Arcadia concert. Headlines. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Holiday season, si Andrea Santos report. Nanawagan ang Philippine Red Cross sa publiko na patuloy na mag-donate ng dugo ngayong holiday season. Sa kanilang paliwanag, bagamat walang kakulangan sa dugo ngayon na bumababa ang bilang ng mga nagdo-donate tuwing Kapaskuhan, ngunit tuloy-tuloy ang pangangailangan sa mga ospital para sa emergency at medical treatments. Itong dahilan kaya hinikayat nila ang mga Pilipino na isama ang pagbibigay ng dugo sa kanilang holiday giving. Sa kasalukuyan, hinihikayat ng PRC ang mga individual na may edad 16 hanggang 65 na mag-donate sa pinakamalapit na Red Cross Blood Donation Center o sa mobile blood drives. Payo rin nila na magpahinga ng mga serbisyo. Kapartner News Blast. Target ng isang pharmaceutical company na isalan sa trading ang 1 milyong Pilipino sa Life Safe sa katuparan ng Basic Life Support Training in Schools Act o RA 10871. Sa isang media forum sa Manila, lalo na kasalukuyang 20% lamang ng populasyon ang marunong nito. Binigyan diin ng kumpanya na nakatutulong ang CPR para magkaroon ng mas mataas na tsansa na magka-survive ang isang individual. Samantala, ipinaalala na rin ng naturang pharma company ang hinggil sa mas mataas na stroke risks tuwing Kapaskuhan. Dahil ito sa tinatawag na holiday heart syndrome na nauugnay sa sobrang pag-inom ng alak at maaring magdulot ng irregular na tibok ng puso. Ayon sa datos mula sa World Health Organization at World Stroke Organization, nananatilig ang stroke sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Umaabot sa humigit kumulang 6.5 hanggang 7 million ang naitalang namamatay dahil dito bawat taon. Sunshine News Blast. Mas marami namang grade 5 learners sa Pilipinas ang mayroong mataas na proficiency levels sa mathematics at reading o pagbasa. Ayon ito sa inilabas na 2024 results ng Southeast Asia Primary Learning Metrics na inilabas ng Southeast Asian Ministers of Education Organization at UNICEF East Asia and Pacific Regional Office. Batay sa pag-aaral mula sa 17 sa bawat 100 noong 2019, ay nasa 26 na sa bawat 100 nitong 2024 ang mga mag-aaral na may mataas na proficiency sa math. Sa reading naman, tumaas mula 10 hanggang 14 sa bawat 100 ang mga mayroong mataas na proficiency. Sa kabila ng mga positibong resulta, lumitaw pa rin ang malalaking pagkakaiba sa learning outcomes ng mga mag-aaral. Halimbawa na lang ng agwat sa pagitan ng may mataas at mababang performance, babae at lalaki, mayaman at mahirap at sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa UNICEF, kailangan pa ng targeted programs upang masigurong lahat ng bata, lalo na mga nasa laylayan ay makinabang sa mga pagpapabuti ng sektor ng edukasyon. Sunshine News Blast. Mas pinalalawak pa ng Globe Telecom ang kanilang network upang mas mapalakas ang internet access sa Mindanao. Isa sa mga pangunahing proyekto nito, ang Submarine Cable Project, isang 175 kilometers na undersea cable na mag-uugnay sa Zamboanga, Isabela City sa Basilan at Sulu. Magsisimula ang survey para sa installation ng submarine cable sa unang bahagi ng 2026. Inaasang matatapos ang konstruksyon sa kalagitnaan ng taong 2027. Sa ngayon, nailipat na ng Globe sa full fiber ang mahigit 600 bayan sa 70 probinsya, kabalit ng lumang copper lines para sa mas mabilis at mas stable na internet.
Sunshine News Blast. Umabot naman sa 2.19 million ang bilang ng overseas Filipino workers noong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mataas ito ng 1.5% kumpara noong 2023. Sa datos, 97.9% ng OFWs ay may kontrata para magtrabaho habang 2.1% naman ang nagtatrabaho ng walang work visa o gamit ang tourist, student o pang non-working visa. Mas marami ang kababaihan sa mga OFW noong 2024 na may 1.25 million o 57.2%, habang 937,000 naman ang kalalakihan. Pinakamarami sa mga OFW ay nasa edad 45 pataas at sinundan ng edad 30 hanggang 34 at 35 hanggang 39. Madalas na mula sila sa Calabarzon, Central Luzon at Western Visayas. Nanatiling Asia ang pangunahing destinasyon ng OFWs kung saan namumuna ang Saudi Arabia at United Arab Emirates. Sa remittances, 262.20 billion pesos ang kabuang na ipadala ng OFWs noong 2024. Sunshine News Blast. Pinakamataas sa loob ng 3 buwan ang perang ipinadala ng mga Pilipino na sa ibang bansa noong Oktubre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $3.17 billion o humigit kumulang 186 billion pesos and cash remittances na dumaan sa mga bangko. Sa datos, mas mataas ito ng 3% kumpara noong nakaraang taon. Dahil dito, umabot na sa $29.2 billion ang kabuoang remittances sa loob ng unang 10 buwan ng taon. Sunshine News Blast. At para sa ating balita sa ekonomiya, tatapusin ng Pilipinas ang taon bilang isa sa may pinakamahinang ekonomiya sa Asia. Isa sa mga dahilan nito ang isyu ng korupsyon na nakakaapekto sa tiwala ng mga mamumuhunan at sa paggastos ng gobyerno. Sinabi ng research firm na Capital Economics, mas malakas pa ang takbo ng ekonomiya ng Vietnam, Taiwan at India. Inaasang lalago lang ng 4% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Kasama ng Pilipinas sa may mahinang ekonomiya ay ang Thailand na nasa 2.1% lang ang inaasahang paglago. DZAR Sunshine Radio. Report. Samantala, pinagmerienda na pansit molo at binignit bumida sa World Expo 2025 sa Japan. Si Stella Maris sa detalye ng balita. Bumida sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan ang pansit, molo at binignit, ang dalawang paboritong merienda ng mga Pilipino. Ang espesyal na menu na ito ay bunga ng kolaborasyon ng Hain at Via Mare, ang opisyal na concessionaire ng Philippine Pavilion. Sa pamamagitan naman ng pagpapakita ng mga pagkain ito, tiniyak ng Tourism Promotions Board Philippines na maisakatuparan ang kanilang misyon na ipakita ang gastronomic diversity ng bansa. Pinatitibay rin ng kolaborasyong ito ang papel ng Via Mare bilang culinary window ng bansa, kung saan nag-aalok ito sa mga bisita ang lasa ng mga pagkain nagmula sa iba't ibang rehiyon at kultura ng Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Stella Maris, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. Sa ibang balita, maaring makaranas ng mahinang supply ng kuryente ang Visayas sa susunod na taon. Ayon sa Department of Energy sa kanilang simulation, may potential critical supply situation sa nabanggit na rehiyon. Bagamat hindi nangangahulugan ng malawakang brownout, may posibilidad na magkaroon ng yellow alert episodes. Inilalabas ito kapag bumaba ang supply ng kuryente kumpara sa kinakailangang antas. Ayon naman sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, habang matatag ang pangkalahatan supply ng kuryente sa bansa sa 2026, nakikita ang maapektuhan ng supply ng Visayas dahil sa mas mataas nitong dependence sa kuryente mula Luzon at Mindanao. Sunshine News Blast. Binuo ng Department of Justice at Department of Transportation ang isang interagency task force para habulin ang mga kolorom o ilegal na pampasaherong sasakyan o PUVs. Ayon kay Acting DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng task force na ipatupad ang rule of law at paalahanan ang lahat na dapat sumunod sa batas. Binalaan niya na may kaukulang parusa ang mga lalabag sa batas hinggil sa kolorom at illegal na PUVs. Sa ilalim ng Republic Act No. 11659 o Public Service Act, maaaring makulong ng 6 hanggang 10 taon ng violators.
Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, naglulunsad ng malawakang information campaign ngayong buwan para hikayatin ng mga colorum operator na gawing legal ang kanilang sasakyan. May plano ring magpatupad ng amnesty program sa January 2026 upang mabigyan ng mga ito ng pagkakataong magparehistro ng legal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Time check, 11:45 in the morning. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Hindi nawala ang korupsyon sa panukalang 2026 national budget. Taliwas ito sa ipinangako na maging malinis na ang pondo sa susunod na taon. Sa panayam ng SMNI News kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ibinahagi niya na makikita na naman ang korupsyon sa farm-to-market road projects na dati ay nasa flood control projects. Sunshine News Blast. Farm-to-market roads din ay dinagdagan din ng budget sa BICAM. Naging 33 billion. Nanggaling sa savings naman mula sa flood control. Kaya ang lumalabas, hindi nawala ang korupsyon sa budget. Inilipat lang, in that case, to farm-to-market roads na actually, may kasing laking kickback kaysa sa flood control. Kaya siguro ang takeaway natin dito ay konti lang ang nagbago pagkatapos ng lahat ng mga kontrobersiya sa flood control. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa panayam ng SMNI News. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan ang malawakang korupsyon sa flood control projects. Batay sa mga resource person gaya ng mga Diskaya at iba pa, itinuturong pasimuno ng budget insertions ang mga nasa Kamara. Sunshine News Blast. Hindi naniniwala ang health reform advocate na si Dr. Tony Leachon na dapat ilagay sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIP ang pondo para sa kalusugan. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ng doktor na kung sinunod lang ang pagbabayad ng Syntax, Philippine Charity Sweepstakes Office at sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, magkakaroon na ng resulta ang naturang batas. Sunshine News Hindi ako Blast. naniniwala doon. Kasi ang Universal Healthcare Law, kung sinunod lang ho nila yung pagbabayad ho, Syntax, PCSO, saka yung sa PAGCOR, ang projection ho niyan after the signing ho ng dating Pangulo, dapat to in the 10th year niya, 2019, 2029, dapat ang binabayaran na lang natin ay almost 20%. Si Dr. Tony Leachon sa panayam ng SMNI News, sa ilalim ng Universal Healthcare Law, 3 pangunahing pinagkukunan ng pondo. Ang mga ito ay ang Syntax na mula sa mga buwis ng sigarilyo, alak at vapes o heated tobacco. Ang PCSO na ahensya ng gobyerno na nagpapatakbo ng loto at sweepstakes. At ang PAGCOR na kumokontrol sa mga casino at gaming operations. Ngunit sinasabi hindi pa perfect ang sistema ng Universal Healthcare Law kung kaya't sinabing maganda na ilagay na muna sa MAIP ang pondo para sa kalusugan. Ang MAIP ay isang programa ng Department of Health kung saan target na mabigyan ng tulong ang mga indigent at financially incapable patients. Iyon nga lang, ang programang ito ay dependent sa guarantee letters mula sa mga politiko. At sa kabila nito, sa BICAM ay napagkasunduan na bigyan ng 51 billion pesos ang naturang programa para sa 2026. Sunshine News Blast. Inaprobahan naman ng Bicameral Conference Committee nitong Martes ng gabi, December 16, 2025, ang panukalang 2026 budget ng Office of the Vice President. Sa naprobahan, nagkakalaga ng 889.2 million pesos ang panukalang budget para sa nabanggit na opisina. Ang halagang ito ay kapareho na nakasaad sa National Expenditure Program o NEP. Nauna nang ibinaba ng Kamara ang budget ng OVP sa 733 million pesos matapos tumanggi si Vice President Sara Duterte na ipagtanggol ang budget ng kanyang tanggapan sa mga pagdinig.
Sunshine News Blast. Inamin ng Department of Public Works and Highways sa may pagkukulang sa datos nga na nauna nilang isinumite sa Senate Committee on Finance. Partikular na kulang kanilang naunang datos tungkol sa presyo ng construction materials. Ito na ang naging dahilan ng pagkaantala sa talakayan ng magiging 2026 budget ng ahensya. Humingi na rin ng paumanhin ng DPWH hinggil dito. Ayon sa ahensya, regional adjustment factors lang ang naibigay nila noon at hindi sapat para matukoy ng tama ang magiging gastos ng halos 10,000 proyekto. Upang may tama ito, nagsumite na ang DPWH ng mas detalyadong datos batay sa uri ng proyekto. Kinumpirma naman ni Senator Sherwin Gatchalian, Chair ng Senate Finance Committee, na natanggap na nila ang bagong datos ng DPWH at ito ay kasalukuyan sinusuri. Kapag napatunayan tama, ito ang gagamitin basihan sa pag-aayos ng budget. Gayunman, sinabi ng Senate Majority Leader na si Juan Miguel Zubiri na nananatili ang posisyon ng Senado na huwag ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas mula sa 2026 DPWH budget. Sunshine News Blast. Opisyal nang inilunsad ng Pilipinas ang multi-year strategic plan laban sa online child abuse at exploitation. Ayon sa Department of Justice, layunin ng plano na ipakita ang pambansang pagtutulungan para mapigilan ng online sexual abuse at exploitation ng mga bata. Partikular na nakatuon ito sa 4 na pangunahing layunin gaya ng prevention at advocacy, protection at response, law enforcement, prosecution at compliance, partnerships at networking. Katuwang ng DOJ dito ang Department of Social Welfare and Development at iba pang pambansa at international na partner. Kabilang na nga rito ang UNICEF, ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, at UN Population Fund. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Inanunsyo ni US President Donald Trump nitong Martes, December 16, 2025, ang pagpapalawak pa ng kanilang travel restrictions sa karagdagang 20 bansa. Doble na naturang bilang sa mga bansang apektado mula sa naunang patakaran ngayong taon. Kasama sa bagong listahan ang 5 bansa na may full travel ban papuntang Estados Unidos gaya ng Burkina Faso, Mali, Niger, South Sudan at Syria. Pati na rin ang mga taong may dokumento mula sa Palestinian Authority. Dagdag pa rito, may partial restrictions sa 15 pang bansa gaya ng Angola, Antigua and Barbuda, Benin, Ivory Coast, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia at Zimbabwe. Ang mga restriksyon ay para sa mga naglalakbay bilang turista o nais mag-immigrate sa US. Hindi apektado ang may visa na, lawful permanent residents, diplomat, atleta o ang sino mang papasok na itinuturing na kapakipakinabang sa US. Ayon sa Trump administration, ilan sa mga bansang ito ay may malawakang korupsyon, peking dokumento at kriminal na record kaya mahirap ma-verify ang kanilang mga mamamayan. Binanggit din na ang mga nabanggit na bansa ay may mataas na overstay sa visa, hindi tumatanggap sa reported citizens o may kakulangan sa katatagan at kontrol ng gobyerno. Ang pagpapalawak ng ban ay tugon na rin sa insidente kung saan isang Afghan national ang inakusahan sa pamamaril sa 2 National Guard troops malapit sa White House noong Thanksgiving weekend. Sports News Blast. Umabot na sa 169 ang nahakot na medalya ng Pilipinas sa SEA Games 2025 as of December 16, 2025. Sa naturang bilang, 75 ay bronze habang 45 ang silver. 29 naman ang nakuha ng Pilipinas na gold. Ang SEA Games 2025 ay nag-umpisa noong December 9 at magtatapos sa December 20. Showbiz News Blast. Babalik sa Pilipinas si Chen ng EXO para sa kanyang Arcadia Concert Tour. Sa anunsyo, ang Manila leg ng Arcadia Concert Tour ay gaganapin sa February 28, 2026. Wala pa nga lang inilabas ang detalye tungkol sa venue at ticket prices. Bukod sa Maynila, kasama rin sa naturang tour ng artist ang Taipei sa Taiwan, Yokohama sa Japan, Jakarta sa Indonesia, Macau at Kuala Lumpur sa Malaysia. Huling bumisita si Chen sa Pilipinas noong Agosto bilang bahagi ng COSCON concert. Noong 2024 naman ay nagsagawa na siya ng fan concert sa New Frontier Theater sa Quezon City. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.